Sandro, yung apat na ibang opisyal ng OVP, nagpakita ba? Pinky, hindi pa rin. Tingin tuloy ng mga kongresista tila sinasadya na bumabiyahe sila sa tuwing may pagdinig ang komite. Natalakay din kanina kung paano na-withdraw ang confidential funds ng OVP at DepEd. Dumalo na sa unang pagkakataon si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Ipinagpapasalamat niya ang pangunawa na ibinigay ng Kongreso kung bakit hindi siya agad nakadalo. Pero nairita ang mga kongresista dahil no-show pa rin ang apat na opisyal ng OVP na tingin nila ay kabilang sa inner circle ni VP Sara. They are on official travel, Where? What city po? What town? but the travel order only indicated various areas. Mr. Various. Chair. Nandali lang. Sorry, natawa ako dun. Various areas of what po? The Philippines, this planet, or the universe? Hindi kinagat ng mga kongresista ang palusot lalo't dapat malinaw na nakalagay ang lugar kung saan pupunta ang mga kawani ng gobyerno. Kung kailan may hearing tayo sa good government, na parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa amin pangdinig. Kasi talagang isasabay nyo pa eh. Kung kailan may hearing, sinasadya nyo na wala dito. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Mismong si Lopez na ang nagbolontaryo para malaman kung nasaan ang ibang mga opisyal ng OVP. Nang pigain, natukoy na nasa Caraga Region pala ang mga opisyal. Hindi nyo may paliwanag. Simpleng activity ninyo. You can't even say for a certain fact kung nasaan. Sasabihin nyo maraming activities somewhere in Caraga, tapos hindi nyo man lang masabi kung saan. Are you making mockery of this committee, Mr. Baloro? No, Your Honor. Okay, so if no, then treat us with respect. Natalakay din kung paano na-withdraw ang confidential funds. Pero napansin ng mga kongresista, tila delikado ang paraan kung paano nailabas ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP, mula Land Bank ang milyon-milyong pera ng taong bayan at kung saan ito itinago. I would just like to clarify that I do not know if kung saan po nakatago yung pera. So I'm not aware kung sa opisina So you po are not nakatago. sure na from the bank, tinediretso sa office? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi nyo na chine-check na napupunta sa opisina nyo? Next question, Mr. Chair. Is there a possibility that it is being brought by Gina Acosta to her house? Mr. Chair, again, I do not have personal knowledge. Is it possible? Mr. Chair, for possibility, I would agree that there is possibility, Your Honor. Nadiskubre rin na imposibleng naipamigay ang pondo ng DepEd sa buong bansa sa iisang araw lang na personal umanong ginawa ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Pinky, muli namang na-cite in contempt si Attorney Lemuel Ortonio dahil nga sa hindi pa rin niya pagdalo ngayong araw. Pinky. Sandro, ano ang implikasyon kapag 2 beses na cite in contempt? Pinky, iba kasi yung dahilan dun sa unang contempt. Para sa kanila, patuloy yung pangi-isnab. Ito yung patuloy nga nilang pangi-isnab doon sa pagdinig. Pero ito kasi si Attorney Lemuel Ortonio, hindi na tinanggap yung patuloy na pagpapalusot kung kaya't na-cite siya ulit for contempt. Pinky. Hindi ba, Sandro, si Ortonio, kung di ako nagkakamali, yung sinabing tanggalin muna yung kanyang pag-cite ng contempt ng Kamara para bago siya magpakita? O ibang individual ba yun?
Tama ka, Pinky, siya nga iisa lang sila. Yun nga yung kanyang liham ngayong araw. Pero kasi meron pang ibang paliwanag na hindi tumutugma. Diyan nga sa nauna niyang paliwanag na kailangan tanggalin muna yung kanyang contempt orders bago siya makadalo. Meron kasing binabanggit din na isang dokumento na nagsasabi naman na siya ay may kasabay na hearing sa isang Makati court na maaari din namang, sabi nga kanina ng mga kongresista, maaaring hilingin na i-postpone yun para makadalo siya ngayon. Pero it turns out, nasa ibang lugar din siya dito sa ating bansa. Aha. Sandro, yung issue naman ng mga resibo, natalakay ba? Oo, natalakay din, Pinky, dahil napansin nga ng mga kongresista na yung ibinigay na resibo ng OVP at DepEd, merong mga kaparehong pangalan. Yun nga yung may pangalang Kokoy Villamin. Pero nung kanilang i-check kanina, magkaiba yung pirma. Pinky. Maraming salamat, Sandro Ochona, live mula sa Batasang Pambansa.